Oh, meron akong gustong iparirinig sa inyo ha. Oh, gusto ko lang iparinig sa inyo itong balitang to. Ito nakakatawa tong balitang to. Oo, abogado pa. Abogado pa man din ha. Oh, sige. Oh, eto si Christina Conti dinipensahan si Aling Sheila. Kilala niyo si Aling Sheila? Si Aling Sheila, yung anak niya na adik, namatay noong 2024. Pero isinisisi nila kay Duterte. O ngayon, nahuli sila sa akto. O hindi nila ngayon alam kung anong sasabihin nila. O ngayon, ipinagtatanggol nila, huwag nyo namang minamalit si Aling Sheila at iba pang biktima ng war on drugs. Ipapaliwanag ko sa inyo kung bakit si Aling Sheila ay kasama sa mga EJK. Tangina niyan. Tingnan niyo yung paliwanag. Tingnan niyo yung paliwanag nito ni ate. Ito si ate, di na nga maganda, di pa matalino. O sige, play natin. Aling Sheila has been used by the Democrat as part of the narrative that the EJK victims are fake. They even use the term Taling EJK. Oy, by the way, ma'am, yung mga taga-Europe, yung Gabriela Europe yata yun, o anak bayan ba yun? Basta yung Gabriela Europe yata, umamin na sila, nagsorry na sila. Sabi nila, sorry for using yung mga deaths ng mga tao na hindi naman namatay nung war on drugs ni Pangulong Duterte. Nag-apologize na sila. It's easy to apologize. Huli ka na eh. Huling-huli na kayo eh, na minamanipulate nyo yung utak ng tao eh. Mantakin mo 30,000 yung namatay sa EJK. Sabi doon sa Dahig, 43 lang. Oo, 30,000 na. Mantakin mo sa 30,000 na namatay, hindi man kayo makabuo ng kahit 200 man lang na tao na may ano ninyo, may papakita nyo yung mga totoong mga mukha nila, totoong mga picture at istorya nila. O kasi naniniwala naman kayo na totoo yung 30,000 ninyo, di ba? Eh bakit wala kayong warm body? Ba't wala kayong mga legit na mga picture at mga cases ng EJK? O kasi peke talaga yung EJK nyo. O paano natin magagalit na naman yung mga taga-camera? Fake news po ako, wag kayong maniniwala sa akin ha. Oo, ito sabi-sabi ko lang to. O wag kayong mag-subscribe dito, maniwala, umalis kayo dito, bahala kayo. Pero hindi totoo tong sinasabi ko, magagalit na naman yung yung camera, sabihin na naman nila, nasasaktan kami. Kayo masasaktan kung di naman totoo, di ba? Eh hindi totoo to eh, wag kayong masaktan. Oh, so, di ba? 30,000. Gumagamit pa kayo ng ibang tao, ibang picture. Mahiya naman kayo. Or planted EJK victims to diminish. Hindi mo kami makuha sa English mo. Hindi ka naman bagay sa mukha mo eh. Kahit mag-English, mag-Espanyol ka pa, kahit magsalita ka pa ng salita ng mga unggoy. Hindi kami mabibili. Putay na yung mukha mo. Tingnan mo. Mukha mo pa lang, sinungaling na. The victim of these people, Aling Sheila, was in one of our activities, holding the photo of her son. Ayan, si Aling Sheila. Ano sabi niya? Ano sabi niya? That son had been killed last year. Oh, umamin. Namatay lang last year. O, ba't mo ginagamit? Last year lang namatay, di ba? O, ba't mo ginagamit? Actually, a vigilante killing. Vigilante killing? Sabi nung kapitbahay ang pumatay dyan, kasama niyang adik. Vigilante killing sinasabi mo. According sa kapitbahay na nagsasalita, ang tumira sa kanya, kasama niya ring adik, bakit nagkaonsehan? Anak ng tinapay oh. Di ba dapat wala ng drugs ngayon 2024? Ba't meron pa rin? It was during Marcos' time. People were trolling her on social media. They were saying that Aling Sheila is a planted EJK victim. Oh, hindi ba totoo? Planted? Hindi naman nangyari nung panahon ni Pangulong Duterte. O bakit nandiyan dyan? Aling Sheila actually lost 2 of her sons. Uy, may dalawa daw na anak. May dalawa. Tang ina dyan sinungaling eh. May dalawang anak. O sige. Generally, in the war against criminality, these 2 sons had been arrested during the time of
Duterte and Oh, naaresto nung time ni Duterte. Patay, buhay. Buhay, di ba? Namatay nito lang nakaraang taon eh. O so ano ngayon kung halimbawa naaresto nung time ni Duterte, akala ko ba lahat ng naaresto nung time ni Duterte na mamatay? Hindi naman, buhay naman pala. O anong problema doon? Ano na asan ang extrajudicial killing doon? EJK ang usapan eh. Buhay pala yan nung panahon ni Duterte. Naging biktima sila ng EJK. Paano? Naaresto sila noon. Oh! Naaresto sila. Buhay sila. Asan ang EJK nung panahon ni Duterte? Eh namatay yan last year lang. Utang ina, ginugulo nyo kasi yung maayos naman yung bayan eh. Maayos naman yung Pilipinas, ginugulo nyo eh. Noong panahon po ni Duterte ay naging biktima na po ito ng EJK. Ano yan? Namatay na sila noon, nabuhay ulit, namatay ulit noong 24. Tangina si Deadpool yan. Ano yan, mutant? Ha? Ano yan, mutant yan? Ha? Puta, kakanood nyo ng Iron Man eh. Ano yan, si Thanos, ginanon ni Thanos, bumalik sa buhay yan, tapos namatay ulit noong 24. When you say EJK, extrajudicial killing, nung panahon ni Duterte, patay dapat yun. Yung buhay, hindi kasama sa EJK. EJL yun, extrajudicial living. Ang tinapay to. clearly she falls us within the category of Duterte's victims. She had every right to be there. Ang ilan to, bolero? Bolero! Oh, kasi wag nyo daw awayin si at Aling Sheila. Naaresto daw yung anak ni Aling Sheila nung panahon ni Duterte, adik. Oh, ngayong 2024, si Bongbong na Marcos namatay. Bakit? Kasi adik pa rin. Hindi pa rin nagbago. Oh, anong nangyari? Namatay. O, ba't sinasama mo sa EJK ni Pangulong Duterte? Nahuli naman pala yung nung panahon ni Duterte yan. Buhay naman pala. Kung sinasabi mong dalawa yung anak, yung isa namatay nung panahon ni Pangulong Duterte. O, bakit yan ang pinakikitang picture? Wala kang lusot dito, te. Hindi kami kasing tanga mo. Ha, hindi nyo na kami mabobola. Putangin na nyo eh. Kami pa ba naman? Diyos ko, lahat ng kabulastugan nyo nakikita namin. Lahat ng mga kaek-ikan nyo, sukol namin yan. Pinagsasasabi nitong aling to. Meron pa siya sinasabi na 43 lang daw doon sa 43 lang daw doon sa pagkamatay ni sino yun? Yung wait lang, meron lang akong titingnan. 40 lang daw. 43, 'di ba? Tapos 30,000 yung kanilang yung kanilang mga sinasabing namatay. Oh, tingnan lang natin. Meron lang akong titingnan na isang paliwanag na napakaganda. Patungkol doon sa sinabi niyang sinabi niyang 40 plus lang daw yung mga nangamatay. Hindi ko na mahanap. Tinatamad na yata akong hanapin. Oh, pero ganito 'yon ganito po 'yan Oh, 40, sabi nila, yun daw kailangan daw mapatunayan doon sa ICC na systematic yung pagpatay doon sa 43. Kasi pag systematic daw yung pagpatay doon sa 43, kapag systematic daw yung pagpatay doon sa 43, ibig sabihin pwede na daw gamitin yung 30 na namatay nung war on drugs para kay Pangulong Duterte, Hindi pwedeng ganun. Hindi pwedeng ganun. Kailangan yon pag sinabing 43 counts, 43. Nandoon yung circumstances, paano pinatay, anong panampatay, anong ebidensya, bawat isang krimen doon. Kasi kung yung isang tao doon hindi namatay, walang ebidensya na pwedeng i-link doon sa DDS, halimbawa, hindi mo na siya pwedeng isali doon, 42 na lang yun, ganun. Depende yan sa anong ebidensya mo.
Unang-una sa lahat, wala nga kayong tao na may pakita, pamilya ng 30,000. Baka ginagamit nyo lang yung numerong 30,000. Pero hindi naman kayo konektado doon talaga sa pamilya ng 30,000 na yun. Ginagamit nyo lang yung numero para mapalaki ninyo yung istorya, magmukhang kahindik-hindik, pero sa katotohanan, hindi naman pala. Tinan mo, doon sa warrant of arrest, may torture, may rape. Pagdating doon sa ICC, ang kaso, 43 counts lang ng murder. Tapos, suspected drug addicts, drug pushers, and criminals pa. Tapos, si Pangulong Duterte, co-conspirator pa. Ibig sabihin, hindi siya yung pangunahin na suspect. Kumbaga parang sabwat lang siya. Pero siya yung unang tinapon sa dahig. Bakit? Tang-ina niyo, style niyo, bulok eh. Kasi sino ba? Sino ba yung pumatay dito sa mga ito? Police, di ba? O dapat ang uunahin yung mga chief of police nung panahon na yan. Si Bato, si El Bayalde, si Eliazar. Sila dapat yung unang dinala doon. Bakit? Kasi sila yung police eh. Sila yung may command eh. Di ba? Direktang mga tao nila, yung mga police na involved dyan sa mga namatay na yan. Kung talagang pinatay ng mga police yan, for example, yung yung kanilang logic, sundan natin. O di dapat nauna sila ba to? Bakit nauna si Duterte? Kaya nauna si Duterte kasi ginagamit nyo lang naman talaga yung ICC. Wala naman kayong paki talaga doon kala Albayalde, yung ibang mga dinidemanda rito. May paki lang naman kayo talaga. Kanino? Kay Duterte lang. Kasi akala ninyo na when you put Duterte in the Hague at hindi nyo ina-anticipate na sobra palang mahal ng taong bayan talaga si Digong, enough para magpunta lahat ng tao doon, maiskandalo yung ICC for the first time in history ng ICC to na may mga nagpuntang nagprotesta, napakawalan yung kanilang tinatry. First time yun. Kasi meron mangilan-ngilan, pero ito sobrang dami. We are talking about tens of thousands of people na nagpunta dito. Hindi mo tens of thousands. Mga ilan libo? Ilan? Mga 5,000, ganon? O mga ganyan. Libo-libong mga Pilipino nagpunta dyan para iprotesta itong pagkakahuli nila kay Pangulong Duterte. Ngayon, meron nilalabas na naman yung GMA7. Ano sabi ng GMA? Na ito daw, ICC, may jurisdiction daw. Jurisdiction. Putang ina nyo, kahit may jurisdiction dito yan sa atin, hindi yun ang punto. Hindi nga kinikilala ng gobyerno natin, nagsalita ng presidente, hindi nga natin kinikilala. Kaya may jurisdiction yan o wala, ang sabi ng mga buwaka ng ina, kapag ka lumapit sa Interpol, by all means, isusuko nila sa Interpol. Ganun po yun. So regardless, meron po silang saklaw nila tayo or hindi, presidente na natin at lahat ng mga tao dito ang nagsasabi ng hindi, ayaw namin. Hindi ICC ang may-ari ng Pilipinas, ang magdidesisyon pa din yung sovereign state which is yung Pilipinas. Ang problema nga kasi, kupal yung si Bongbong Marcos. So, ayaw pa din ang aminin, hindi si Bongbong, walang mastermind. Ano yan? Putang ina yan, laro-laro? Ano yan? Desisyon ni Torre? Desisyon ni Marbil? Nek-nek nyo. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera,
takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami magtitinag. Walang pinipili